Nandiyan na po pala ang isa nating may interview ngayong araw, si Sir RJ Javellana, President po ng United Filipino Consumers and Commuters. Pag-usapan po natin ang patungkol sa inflation rate at reaction sa iba pang mga usapin po ngayon. Magandang hapon, Sir RJ. Si Rajoman Alex po ito. Rajoman Alex, magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan. Yes, magandang hapon din po. And kumusta po kayo, sir? Ganda ng tanong mo. Sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa. Opo, kakapagas lang natin. Alam niyo naman ang presyo ng diesel ay nagbabadya na pumorma ng pasirit muli ng pagitan ng 4 na piso hanggang mga 4.30, no? So sa gasolina naman nagbabadya din ng mga piso, no, yung adjustment ayon dun sa dinadahilan na dahil nag-alboroto na naman ang gera doon sa bansang Iran sa Israel, no? So yan ang hindi na dahilan kung bakit posible daw na tumaas ang presyo, no? Dahil ang ating paksa ngayon ay inflasyon, alam naman po natin na ang dahilan ng pagsirit ng gastos na sa bahay, no, tulad ng kuryente, ng tubig, telekomunikasyon, no, gastos sa pamasahe, tumaas din, gastos sa pagkain, tumaas din, ano? Parang so, lahat po ata, Sir RJ, no? Tumaas. Sahod na lang ni Ma'am Alex ang kailangan tumaas at ng sambayanan. Nananatili po dun sa rate, no? Hindi makahabol dun sa sinasabing inflasyon. Dulot nga nitong nakakagulat na ginawa ng mga oil companies at ng Department of Energy. Bakit pinayagan ang mga oil companies na kahit merong stock ng 30 to 45 days ay kinabukasan ng February 28 ay nagulat na lang si Ma'am Alex, si Juan at si Maria doon sa pagsirit, no? Kung maalala mo, inabot tayo ng almost 140, 160, no? Yung doon sa peak niya, no? So, ang tanong, ito yung mahiwagang tanong. Saan ba tayo kumukuha o bumibili ng gasolina, ng petrolyo, ng diesel, no? Bakit napakataas? At sinasabi rin sa mga data sa buong Asia, ang Pilipinas ang may pinakamataas na presyo, no, pagdating sa petrolyo, no? Kaya ang inflasyon ay talagang bumigat sa dibdib ng bawat Pilipino, no? At tinataya rin na mahigit sa 1.7 hanggang 2 milyon yung nandun sa border ng middle class pababa ay tinamaan ng todo o posible na maghirap lalo, no? Ganun kumbaga yung mga nasa middle class ngayon, pahirap na. Opo. Madadagdagan ang sinasabing data na 14 million na mga naghihirap na Pilipino na maaaring umakyat sa 1.2, 1.7 hanggang 2 milyon. Dahil dito sa patuloy na problema ng pagsirit ng pamasahe, ng gastos sa kuryente, no, gastos sa tubig, gastos sa telekomunikasyon, gastos sa pamasahe, mahal ang pagkain, no? Bakit? Kasi mahal ang cost ng transportation, mahal nga yung diesel, mahal yung gas, no? Mahal yung logistics, no? So apektado lahat. Opo. Pero ang tanong nga, ang mahiwagang tanong, bakit? Saan ba kumukuha, saan ba binabase ng Department of Energy ang kanilang presyo, no? Opo. Una po sa lahat, para sa impormasyon ng ating mga kababayan, wala pong relasyon ang gera ng Iran at Israel kahit pa sabihin nating sarado o itong Strait of Hormuz na binabanggit. Sapagkat katiting lamang ang mga dumadaan dyan at na-divert na po
ibig sabihin na i-divert, nakakita na ng mga ibang dadaanan ang Yes. mga oil refinery. Ano po? Kaya bakit mataas ang benta ng mga traders o mga tinatawag nating reseller papunta rito sa Pilipinas? Yun ang Kaya tanong. mahal ang presyo. Sa tingin niyo po, Sir RJ, bakit po? Well, ang tawag natin dyan, price manipulation, di ba? So, yung sinasabing moderate the greed, they don't care kung maghirap yung madagdagan ang mga mahirap na Pilipino, mahirapan tayo. These people, ang kanilang Diyos ay tubo, profit lamang. Kaya bakit hindi natin imbestigahan ng mismong Department of Energy? Itanong natin sa kanila. Yes. Saan nyo ba binibase ang inyong mga presyo? Baka Dapat naman may datos silang maipakita. Opo, buksan nila yan. Kung gusto nilang maging transparent sa publiko, no, kesa unahin natin yung mga away sa politika, unahin natin yung problema sa sikmura. Yes. No, yung problema sa bigas, no, dahil mahal ang bigas, mahal ang pagkain, no, mahal ang petrolyo, no, mahal ang medisina, mahal po lahat, no. Opo. Kaya mahal na Pangulo, baka kinakailangan kung hindi palitan yung Department of Energy Secretary, kung hindi mag-resign, talagang kailangan ng pamalaan tingnan na maigi ito. Lalong-lalo na ang mga economic managers natin, no? Mukhang natutulog sila sa pansitan. O sa kangkungan. So ang tanong, bakit hindi nila tignan yung Central Asia na mga bansa na nagbebenta ng napakamura? Halimbawa po, Azerbaijan, Kazakhstan, ayan. Napakarami pong mga bansa na nagbebenta ng murang petrolyo. Ano po? Opo. Ang sabi nga sa akin ng isang kausap ko, kahit 53 pesos sa halaga po ng diesel. Ano po? Yes, Patungan na lang nila ng 5 piso sa tubo. So 58 pesos lamang po yun. Okay. Okay, nakarating na rito yun. Meron ng value-added tax, may excise tax na. May 5 pisong tubo na sila. Ayaw pa ba nila yun? Kada litro. So ngayon, i-multiply natin, Ma'am Alex, ilan ba ang diesel requirement ng Republika ng Pilipinas kada araw? 200,000 liters. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, 200,000 liters per day. Per day. Times 5 pesos. Ayaw mo pa ba nun? Nung ganung tubo. Diba? Huwag na nga piso, 5 piso pa eh. Pero magkano ba nila ibinibenta sa merkado? Yan ang tanong. Kanina, sinabi ko sa inyo kanina, 73.50 yung pinakamababa dito sa aming lugar. Okay. So kung kaya ng 53 pesos nakarating na dito, computin natin yung 73.50, ganun po kalaki ang tubo nila. At Ang laki. ngayon, lalo pa, gagamitin nila yung dahilan na may pag-atake na naman ang Iran at Israel sa isa't isa dahil itong Strait of Hormuz, malaking kabalon-tanaan po yan. Kumbaga, Malaking- yes po. Go ahead po. Ginigisa po tayo sa sarili nating mantika nitong mga economic managers natin, itong nasa Department of Energy natin. Ano po? Bakit hindi nila ilabas yung totoong data? Kasi Yes. pwede naman direkta sa mga oil refinery na sila'y kumuha. Huwag nilang gawing dahilan ng Strait of Hormuz. Ano po? Baka yun lang, sir, Opo. ang tanging dahilan na pwede nilang ibigay. Dahil di naman tayo, pag sinabi Ma'am. nilang Strait of Hormuz, hindi naman nakakadaan doon. So parang sinasabi nilang, hindi na yan magtatanong. Ginagawa naman tayong stupid, di ba? May isa pa silang dahilan, ma'am. Ano Ang po yun, dahilan sir? nila yung oil deregulation law. Walang kapangyarihan ng gobyerno na pigilin ang merkado sa palengke, no, o international market o local market, no, dahil tayo ay nasa ilalim ng oil deregulation law. So itong mga senador na mga nagdedebate at mga kongresista na mga nagdedebate at kahit ito mga nasa loob ng executive, wala ba silang kaluluwa? Wala ba silang, manhid ba sila sa kahirapan ng taong bayan? So dadaanin tayo dun sa mga usaping impeachment, yung agawan ng posisyon sa Senado,
yung mga pagpapatalsik ng mga tao sa Kongreso, yung mga nakawat, I think mas malaki pa itong problema ng Yes. petrolyo Totoo. doon sa usapin ng flood control. Dahil ito'y araw-araw. Ang laki ng epekto nito sa inflasyon. Opo. Sobra po ang laki. So, kung gustong baguhin, may paraan. Mm-mm. Pero kung ayaw, Maraming dahilan. tama po, no? Tama po. So, yan po yung ating kalagayan ng mga consumers natin, ng ating mga commuters natin, ng ating mga publiko, no? Ano ang aasahan natin sa ganitong uri ng ekonomiya? Habang meron tayong oil deregulation law, itong Energy Power Industry Reform Act na sinasabi nila, no, yung value added tax na 12%, yung excise tax ng tax reform for acceleration and inclusion, meron pong paraan kung gusto. Pero Yes. kung kasama sila sa malaking sindikato Ayun lang ng po problema. kartel, may problema po ang taong bayan. Kaya kahit sino po umupo dyan sa poder ng kapangyarihan na yan, kapag hindi nila inayos agad ang oil deregulation law, hindi nila inayos itong EPIRA at yung iba pang mga liberalization policy ng ekonomiya, paulit-ulit lang tayo at yung ating mga anak, yung ating mga apo, ay mga kandidato ito patungo ng ibang bansa para doon magtrabaho o manirahan at iiwan ang kaawa-awang Republika ng Pilipinas. Yes sir, tama po kayo dyan. And sa tingin nyo po ba sir, ito po ba ang inflation rate po ba natin sa tingin nyo in the next few months? Bababa ba ito or still ganito pa rin po yung kalagayan natin? And yung mga kaguluhan po ngayon sa politics, may malaking factor ba? Itong maliit lang na factor na nakaka-apekto dito sa inflation rate? Well, pag sinabi kasi natin politika, at yan ay lumalabas sa mga news, no? Sa media, sa social media, etc., nagke-create siya ng negative impression Yes. sa Investors. mga policies natin. So, ang investors, sasabihin nila, uy, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman sa Pilipinas, no? Napaka-stable ng politika. Ba't ako tataya dyan? Di ba? Mga ganun ba? Pero sa totoo lang, creation din natin yung mga problema nito eh. Kaya ang solution nasa atin din. Kaya tayong mga Pilipino, ano po, kung sawa Yes po. na kayo at nasusuka na kayo sa sarsuela na nangyayari sa politika ng ating bansa, edi kumilos tayo. Palitan natin ng mga taong do, baguhin natin yung sistema, hindi yung angal tayo ng angal. Wala namang Diba? ginagawa. So, dapat magkasabay. Samahan Yes. din natin ng dasal. Tama. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong palatuntunan sapagkat kayo ay nagbibigay ng pag-asa, ng linaw, no? ng kinabukasan para sa ating inang bayan. Huwag po tayong mapagod. Hanggat mayroon pong katulad ng DCXL, no? Radyo Man Alex at iba pa, no? Tuloy lang po ang ating laban at ang ating panawagan. Kinakailangan nating magkaisa, kumilos at palitan ang bulok na sistema na ito para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yung tipong pag lumabas ka at pumunta ka sa mall, Alex, kasama mo ang iyong mga kamag-anak o ang iyong ako, ang iyong pamangkin, ano? May tinuro doon sa mall. Gusto ko yan. Ang lakas ng loob ni Alex na, sige, kasi meron siyang bubunot. Yes, totoo yan. Meron siyang sir. napagkukunang extra. Hindi yung ang gagawin ni RJ. Sa susunod na pag lang. kinalabit ng apo, sasabihin, huwag ka tumingin dyan. Dumaan lang tayo. Diba, ang sakit sa dibdib? Ano lang tayo, window shopping. Yes. Ang sakit sa dibdib, di ba? So, yung tipong ang isang manggagawang Pilipino, yung meron siyang, kumbaga sa isang buwan, ay meron siyang libreng isang buwang bakasyon na binayaran pa ng kanyang kumpanya o ng gobyerno para lang siya ay makapagpahinga. Hindi yung merong extra work lagi, merong diskarte, naghahanap ng mga extra dyan na job kasi nga hindi makapag-comply na dun sa tindi ng inflation.
Ang 1,000 pesos natin, pag pumunta ka dyan sa mga grocery store ngayon, parang 700 700 pesos na lang po. Yes po. Opo. Yun yung value. So, ano magagawin natin? Diskarte na lang tayong diskarte. Yung dapat na 8 oras na trabaho, baka nagiging 14 oras o 16 oras. Kasi kailangan Overtime. kinabukasan, may almusal na mailuto sa bahay, may tanghalian na may iwan para sa pamilya, may hapunan na sabay-sabay kakain. So ilang pamilya na ba ang kumakain na lamang ng isang beses o 2 beses sa isang araw? So ang tatay, ang nanay, kuba na, no? Meron na siyang asthma. Sobra na ang kanyang pawis. Ni vitamins, hindi na siya makabili. So ito ba ang gobyerno na gusto natin? Of course, hindi. Yes. So, wala itong political color, no? Either ikaw ay pula, pink, dilaw, Opo. verde. Nakasalalay tignan niyo kasi yung mga dito yung kapakanan ng mamamayan. Sikmura. Yes. Sikmura yung titignan na, okay, sige. Nanalo si Alan Peter Cayetano, si Gatchalian. Ano connection ng pagbaba niya ng gasolina? Ng Meralco, no, o ng iba pa. May connection ba? May mangyayari ba? Pag nagkaroon ng eleksyon sa 2038 at merong pumalit, kung sino ang papalit, Opo. babaguhin ba ang economic policies? Kung hindi babaguhin, ano hinihintay natin? Yes. Same dog, different color. Sinabi po ng batikang historiador na si Renato Constantino noong 1983-84, no, sa kanyang isinulat, no? Yeah. Sinabi niya, same dog, different color. So ano problema? Yung sistema. Yung sistema natin. So, opo, nasa ekonomiya po, no? Kapag stable ang ekonomiya, stable ang politika. Pagka ganun ang sitwasyon, magkakaroon tayo ng industrialisasyon. Yes. At magkakaroon tayo, kahit sa agrikultura, magkakaroon tayo ng tinatawag na bukod sa energy security, sa food security, no? Ang peace and order natin, no? Kukonti ang mga demonstrasyon, ang mga aangal kasi busy lahat, may trabaho, may makakain. At siguro kahit Masaya na ang buhay. sa yes sir, kahit siguro sa mga mahuhuling nagnanakaw or iba pang Kriminalidad, kriminalidad, bababa rin yan. sigurado po ako na gano'n ang mangyayari. Kahit po yung mga nagbubulakbol sa mga eskwela, no? Yung mga ganyan, mawawala po yan kasi magiging busy po ang lahat, no? Mababawasan yan. Bababa ang crime rate, no? Pagnanakaw, kahit ang problema ng drug addiction, mababawasan yan. Halos matanggal yan. Kung efficient ang gobyerno natin at meron siyang tinatawag na pagpaplano ng ekonomiya. So yun po yung Hindi kailangan yung- talaga. Dapat Opo, may... opo. Yes, go ahead, sir. Hindi po, Ma'am Alex, yung 3 years lang tayo. Magnakaw na tayo ng mali-maleta. 6 years lang termino natin. No? Gawin na natin trak-trak na pera. Hindi. Walang pakialam, no? Sa damdamin ng sambayan ng Pilipino. Kaya ako po... ano pong panawagan niyo, sir, ngayon sa government natin? Alam niyo po, mas matatalino yung mga yan. Wharton pa yung iba dyan. Yung iba... tayo po, Lyceum of the Philippines po tayo, nag-graduate, no? Pero ang naintindihan po natin, alam natin yung lengguwahe ng kalsada. Yes. Baka kinakailangan lumabas muna sila sa mga de-air condition nilang mga opisina at tignan nila ang realidad. No? Yung opo. Kahit po grade 6, tanungin mo sa ekonomiya, simple yung sasabihin niya sa'yo eh. Opo. Alam niya ang sagot. Kaya nakakahiya naman kung tuturuan pa natin yung mga nag-graduate sa mga mamahaling mga paaralan, sa mga dayuhang paaralan pa, hindi ma-resolve no? O sinasadya nilang ganito, sinasadya nila tayong maging tanga. I think para din naman yun para- sa kapakanan lang nila. Hindi naman sa kapakanan ng buong bansa eh. Opo, hindi po yung public interest, no? Kung hindi yung selfish Self-interest. motivation, selfish
interest. Kaya yung pasumpa-sumpa pa sa Biblia, sumpa-sumpa pa sila sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na taos-pusong magsisilbi ng Sa buong buong- katapatan yes. sa sambayanan. Pero pag nakaupo na, no? At sila nila nag-uusap. Mhm. Siguro sa TV nag-aaway-away sila, pero pagkatapos wala ng TV, sila na lang, Nako. nagkakapi-kapi sila, sasabihin, oy, okay ba yung acting ko? Di ba? Okay ba yung Hindi ano? na sana nag-artista na lang sila, sir. Kung ganun lang naman pala. Well, Kung wala naman silang may ambag sa lipunan, edi mag-artista na lang sila. Kung pero doon sila magaling. ang matindi ngayon, tignan mo ang buong Kongreso, tignan mo ang buong Senado, tignan mo ang gobyerno. Kung hindi sila makinatawan ng mga negosyong interest, Mm-mm. sila mismo yung mga kontratista, sila yung mga mismong negosyante. Mhm. Ganun. So paano mo ngayon masasabi, paano natin mababanggit sa taong bayan na ang gagawin nila ay para sa interest ng kabutihan ng publiko Opo. kung yun ang kanilang motibasyon. Yes. Ang dami naman diyan, no, na mga tao, no, na may takot sa totoong takot sa Diyos. Opo. Totoong may takot sa sambayanan, no? Yung iba po Totoong kasi, naniniwala sa Sir karma. RJ, parang ginagamit na lang Biblia, yung words of Ano? God. Ano na yan? I'm sorry, ano po, pero yung iba po, huwag na tayo magbanggit ng mga bersikulo. Kaya nga Huwag po, na- minsan nakakaumay po, sir eh. Parang sa gitna ng hearing, magbabanggit muna ng isang bersikulo, kapitulo ganito. Tapos di naman yun na isa sa pamuhay. Oo. Tsaka minsan, magbabanggit din ng mga populist na mga issue, sa kuryente, sa kung Opo. ganyan. Pero ganun lang, hanggang ganun lang yun. Wala Pero namang after, solusyon. wala na, di ba? So, ang Opo. kanila, yung optics nila, na yung, kunyari, palaban. Pero pag pag sila na lang, ikindatan na sila, pare, okay ba? Ayos ba yung ko? Di ba? Ganon, no? Tsaka tignan mo, kahit yung mga marami, no? Lalo na sa mga malalaki, no? Sino ba mga may-ari? Opo. Sila mga oligarko na rin Mm-mm. Karamihan, di ba? Halos lahat sa kanila na lang. So, kinakailangan naman, yung mga nasa gobyerno ngayon, dapat, hindi ko naman sinasabi na huwag magnegosyo, huwag maghanap buhay, Yeah. huwag mag-invest. Kailangan natin yan. Pero dapat, Do your job. yung kapakanan ng gobyerno, inuuna. Tapos, Totoo. nire-regulate ng tama yung mga nagnenegosyo. Opo. Di ba? Parang Tama. sa petrolyo dati, kung naalala ko, yung dito sa langis, ang kanilang tinitignan ay hindi yung presyo. Alam mo kung ano tinitignan nung nasa Ministry of Energy pa? Opo. Tubo. Mhm. Magkano ba ang tutubuin? At yun ang nire-regulate. Sinasabi, sige, 5 piso ka lang. Ngayon, Naku. hindi. Hindi ganun. Paubayan natin sa merkado. Kaya natin. Hindi nasa merkado. Yun Sila ang rin tanong. magdidikta eh. Opo. Di ba? Sasabihin ng mga nakaupo, batas yan. Trabaho ng senador yan. Trabaho ng congressman yan. Pero sa totoo lang, sino ba nagpupondo sa eleksyon ng mga malalaking politiko? Mhm. Di ba mga malalaking negosyo din? Mm-mm. Ngayon, pag may bagong gobyerno, uupuin na nila sa executive yung kanila mga bata, yung kanila mga Manok ka. koneksyon. Pag nakaupo na sa executive, bago ng gobyerno, magpapatupad na ngayon ng mga unsolicited proposal. Mhm. Kunyari. Yun na yung mga Payback time na nangyari. yun. Oo. Kaya ngayon, tayo, bayad tayo ng bayad ng utang. So, Mm-mm. dito sa sinasabing, tama ba ako, 7.2 inflation rate? Mm-mm. So, kung yan ang inflation rate ngayon, na galing sa 2%, na nag-jump by February, 2% lang na nag-jump ngayon. Bumagal daw po set- sa 6.8%. Yan. From 7.2, bumagal daw. Mm-mm. Kahit sabihin, ilagay pa natin ng 6, di ba? Yung Opo. sinasabi nila, no? Bumagal daw. Kahit sa 6 na lang. Ang layo naman sa 2 niyan. Mhm. Yung 2%, naging 6,
nag-plus 4% tayo. Ang layo pa rin po. Opo. Huwag nilang ipagyabang yan. Kung sa 2% nga hirap na ang taong bayan. Di ba? Totoo yan, sir. 2% hirap na ang taong bayan. Malaki na nun. Marami bang trabaho? Di ba ngayon under threat ang mga ang maraming trabaho ngayon? Opo. Dahil sa AI, artificial intelligence. Ang daming trabaho ngayon dahil sa AI ang under threat. So ano gagawin natin? Wala naman tayong kinikreate na mga bagong pabrika, no? Opo. Na Kasi more on mag-i-employ. technology na ata ngayon, sir eh. Well, yun na nga yung sinasabi natin. Kinakailangan meron tayong pambansang industrialisasyon at ipatupad ang nakasaad sa ligang batas na ang Pilipinas ay dapat lumikha ng kanyang independenteng ekonomiya para lumakas. Hanggat di natin yung ginagawa, hanggat nagmamayabang tayo, nasasabay tayo sa global competition na sinasabi, Walang kakainin lang tayo ng mga ibang bansa na malalakas na at Opo. magiging consumer na lamang po tayo. Pagkabili na lang. Ganun na lang ang nangyayari sa atin. And, Puro tayo importasyon. Sibuyas nga, di ba? Sibuyas. Bigas. Isipin mo yan. Number 2 yata tayo sa number 1 na importer ng bigas. Di ba? So, that's the sad reality. Yes po. No? Kaya, i-address muna natin yung problema rito sa oil deregulation law. I-address natin yung mataas na presyo ng langis. Pag na-establish natin yan, no, tutukan din natin yung presyo ng kuryente. Opo. Bakit? Kasi po ang presyo ng kuryente, nagdidikta din po yan ng paggalaw ng presyo ng mga iba't ibang bilihin. Kung mahal ang presyo ng kuryente at wala sa kontrol ng gobyerno, meron tayong problema. Opo. Sir, thank you so much sir, Opo. for your time, Sir RJ. And sana sa susunod po ay makausap pa rin po namin kayo. And ingat po Opo. kayo and God bless po. Magandang hapon, Sir RJ. Mabuhay po kayo. Maraming pong salamat. Ayan mga kasama, Sir RJ Javellana, President ng United of Filipino Consumers and Commuters. At napag-usapan natin ang inflation rate at iba pang mga reaksyon. And